Sa araw-araw nating paglalakad, pag-commute at paggalaw sa lungsod, nakikita natin ang mga signage na dapat nagsisilbing gabay. Pero napansin mo ba kung gaano karami sa kanila ang sira, kupas, natatakpan o simpleng hindi na nababasa? Para sa karamihan, simpleng bagay lang ang public signage. Pero para sa mga may malabong paningin, isa itong mahalagang gabay. Ngunit paano kung ang mismong gabay ay hindi nila makita? Ano nga ba ang madalas na problema sa signage? Narito ang mga pangunahing reklamo ng mga may malalabong mata tungkol sa public signage. Sira-sirang signage, nabura na ang ilang letra o natanggal na ang buong signage. May mga sticker o poster na tatakpan ang impormasyon ng iba't ibang anunsyo. At ang pinaka-problema ay nagfi-fade na ang mga teksto. Unti-unting nabubura ang letra dahil sa tagal ng panahon. Wala silang maintenance umano dito. Maalikabok at madumi, halos hindi na mabasa dahil sa kapal ng dumi. At meron din namang hindi reflectorize. Sa gabi, hindi na ito nakikita dahil wala itong sapat na visibility. Ano nga ba ang madalas na problema sa signage? Paano ito nakakaapekto sa kanila? Dahil sa mga problemang ito, maraming may mga problema sa mata ang nahihirapang makahanap ng direksyon. Ang ilan ay nagkakamali ng pupuntahan at ang iba naman ay nalalagay sa peligro dahil hindi nila makita ang babala sa kalsada. Ang signage ay higit pa sa isang karatula sa kalsada. Isa itong gabay, isang kasiguruhan, isang daan patungo sa mas ligtas na mundo. Panahon na para bigyan ito ng mas mataas na pagpapahalaga dahil sa mundo ng tamang impormasyon, wala dapat maligaw. Anong uri ng mga signages ang pinakamahirap basahin para sa'yo? Yung sa computer talaga pinakamahirap. Kunwari, may nagko-commute. Ikatulad ka sa may Pedro Hill kanina, ba nakaharang ng bubong? E di para saan pa yung public signage na yun? Hindi mo makita kung ano yung pinupuntahan mo or kung saan ka pupunta. Kailangan pa silipin ng gano'n eh. Oo. Talagang nakaharang siya, di ba? Harang talaga, makikita mo naman sa video mamaya. Meron din namang natatakpan ng puno, bubong. Tulad noon, hindi mo siya malalaman na may signage pala. Kasi nga, natatakpan ng mga dahon. Kung di mo sa titignan, siguro talaga mapapansin na may signage pala nakalagay doon. Kadalasan, ang puno ang nakaharang sa mga importanteng impormasyon tulad ng direksyon. Madaming yung pollution, mausok. So, yung signages, nadilim or naitim, and hindi naman siya nililinis. And ganun din. Hanggang sa nawawala na yung mga Yes, wala siyang proper maintenance. Hanggang sa hindi mo naman maintindihan kung may signage pa ba siya o wala. So, yun yung nangyayari. Isa sa mga pangunahing issue na napansin ko sa public signage dito sa Metro Manila ay ang kakulangan sa maintenance. Imbis na makatulong, nagiging hadlang pa ito sa mobility at accessibility. Maaari itong magdulot ng kalituhan, aksidente o disorientation sa mga tao, lalo na sa may mga problema sa mata. Ang video na ito ay hindi lamang para magbigay kaalaman, kundi isang paalala na ang mga signage sa ating komunidad ay may malaking papel sa ating kaligtasan at kaayusan. Dapat nating maging aware sa epekto ng mga maling placement ng signage at ang bawat isa ay may bahagi sa pagpapabuti nito. Ang dokumentaryong ito ay magsisilbing paalala na ang mga simpleng bagay tulad ng pagpaplano at paglalagay ng signage ay may malalim na epekto sa ating kaligtasan at kaayusan sa araw-araw na pamumuhay. Dapat natin itong bigyan pansin dahil halos lahat ng signage dito sa atin, kung hindi sira, hindi maayos. At para sa mga taong may kapansanan sa paningin, ang mga ganitong kakulangan ay hindi lang abala dahil ito'y malaking panganib.